Ika-12 ng Marso taong 1972, matagumpay na nailunsad ng Philippine Navy ang isang gawang Pinoy na missile. Ito ay bahagi ng missile program ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tinawag nilang Project Santa Barbara. Layunin ng naturang proyekto na magkaroon ng locally made na mga missile ang Pilipinas. Nang sa gayon ay hindi na tayo umasa pa sa ibang bansa na depensahan ang ating sariling lupa. Ngunit bagamat naging matagumpay ang Project Santa Barbara, subalit ano ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong naglaho na parang bula? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, madalas pong nagkakaroon ng restriction ang ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Noong kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng 1947 hanggang 1991, kung saan sa mga panahon na iyon mainit ang geopolitical na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union. Matindi ang tunggalian ng dalawang makapangyarihang bansa, nagpapaligsahan ang dalawang superpower sa kanilang mga nuclear arsenal at conventional military deployment. Gayon din sa psychological warfare, propaganda campaign, technological competition, katulad ng sa space race at marami pang iba. Noon pa man, suportado na ng gobyerno ng US ang mga bansang lumalaban sa komunista, habang pinupunduhan naman ng gobyerno ng Soviet ang mga makakaliwa at revolusyon sa buong mundo. Bagamat ang Pilipinas sa mga panahong iyon ay hindi direktang pumapapil sa Cold War, ngunit dahil kaalyado tayo ng Amerika at ang ating bansa ay nasa estratehikong lokasyon sa Pasipiko, magiging isang mahalagang base militar ng US ang bansa na siya namang magbibigay ng malaking potensyal na magiging target tayo sa lumalaking komunismo noon sa Southeast Asia. Sa mga panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Marcos, mayroon na noong dalawang malalaking base militar ang Amerika sa bansa. Ito ay ang Clark Air Base at ang Subic Bay Naval Base. Ngunit sa gitna ng pag-alis ng sandatahang lakas ng Amerika sa Indochina, nangamba noon si Pangulong Marcos na maaring babawiin din ng US ang kanilang puwersa na nakatalaga sa bansa, na kung saan malaki ang maitutulong ng tropang Amerika sa Pilipinas, ukol sa lumalalang banta ng mabilis na paglawak noon ng mga komunista. Kaya upang masiguro ng Pangulo na magkakaroon ng depensa ang ating bansa, doon na nabuo ang Project Santa Barbara. Ang naturang proyekto ng rehimeng Marcos ay kinasangkutan ng Philippine Navy, mga engineers at grupo ng mga Pilipinong siyentista na kung saan kabilang sa missile na gagawin ay ang Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher, Sumpak Multiple Rocket Launcher at ang Anti-Typhoon Missile. Ang Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher ay isang unguided 180mm surface-to-surface rocket system. Sinaliksik ito at binuo ng mga Pilipino, German engineers at mga scientists. Ang Sumpak Multiple Rocket Launcher naman na unang pinangalanan bilang Mobile Assault Rocket Combat Operational System o MARCOS ay isang trailer-mounted modular na unang ginawa ng Philippine Air Force noong 1981. Sa pamamagitan ng Project Santa Barbara, binago ang multiple rocket launcher na ito bilang truck-mounted version, nang sa gayon ay mas lalo pang mapahusay ang mobility at stability nito at nilayon para sa iba't ibang mga application tulad ng kakayahan nitong magpaputok ng standard 70mm high explosive anti-tank, folding fin aerial rocket at anti-ship missile. Samantala, ang anti-typhoon missile ay limitado ang naging impormasyon, ngunit base sa mga nakalabas na report, ang missile umano na ito ay nakadesenyo para sa makakapal na ulap na dulot ng bagyo upang maprotektahan ang mga piloto at ang aircraft sa panganib na nagmumula sa mga ulap kapag bumabagyo. Katulad umano sa isang surface-to-air missile ang anti-typhoon missile, ngunit sa halip na isang explosive warhead ang gagamitin, kahoy na rocket head ang taglay nito na naglalaman ng humigit kumulang kalahating kilo ng silver iodide. Ika-12 ng Marso taong 1972, mula sa 37 mga pagsubok na ginanap sa Caballo Island at Fort Magsaysay, sa kauna-unahang pagkakataon naging matagumpay ang huling test ng mga prototype ng naturang rocket system, kung saan mula sa test site nakarating ang missile hanggang sa South China Sea. Ang naturang rocket system kapatid ay pinangalanan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Bongbong 2, samantala ang National Aeronautics and Space Administration ng Amerika o NASA ay nilarawan ang mga armas na ito bilang kauna-unahang liquid propellant rocket ng Pilipinas at katulad umano ang mga ito sa unguided artillery Katyusha ng Soviet. Base naman sa isang ulat na mula sa Amerika, ang naturang mga rocket ng Pilipinas ay mayroong saklaw na umaabot ng 7 milya na kung saan mayroon itong kakayahan na mag-intercept ng mga banta na manggagaling sa lupa, himpapawid at dagat. Sa tagumpay ng rehimeng Marcos sa paggawa ng naturang missile system, ang pangalawang yugto ng plano ay ang paggawa ng marami sa mga missile at i-export sa ibang mga bansa na kaalyado ng Pilipinas. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang misteryosong natigil ang naturang proyekto. Hanggang sa kasalukuyan, walang inilabas na report ukol sa kung bakit ipinatigil ang Project Santa Barbara gayong naging matagumpay naman ito at maging ang blueprint ng naturang proyekto ay hindi na umano matagpuan.
Sa ngayon mga kapatid, makikita sa museo ng Philippine Navy ang isa sa nalalabing bongbong rocket na ginawa noon ng gobyernong Marcos, isang aktwal na patunay na kaya ring gumawa ng mga Pilipino ng matitinding armas. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!